Number 1, do not judge. Amen? But the second is, do not try to find fault always in other people. Mga kapatid, tandaan niyo po ang dalawang sikretong yan. Huwag kang maghuhusga. At pangalawa, huwag kang palaging maghahanap ng mali sa iba. Ano po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Napakalinaw. Tingnan mo muna ang sarili mong mata. Baka may troso ka. Nakikita mo yung tuwing, yung maliit na pagkakamali ng iyong kapatid. Ngayong ikaw naman, napakalaki ng iyong kasalanan. Alisin mo muna, linisin mo ang iyong sarili. At doon ka pa lang makakatulong na makakalinis sa buhay ng ibang tao. Mga kapatid, ang dalawang bagay na ito, madalas ay kasalanan natin. Yan ang nagiging daan ng maraming problema. Yan ang nagiging daan, bakit nagiging mabigat ang ating buhay. Number 1, iwasan po natin na maging mapaghusga sa iba. Ang hilig nating nangihimasok sa buhay ng ibang tao. Hindi po ba? In other words, napakarami sa inyo ang pakialamero. Isang dahilan yan. Bakit ang daming mga tao, minsan hindi nila sinasabi sa iyo, sumasakit na ang loob nila. Nagagalit sila at naiinis sa iyo. Minsan, makita mo yung kaibigan mo, agad tatanungin mo, ay, tumaba ka? Anong pakialam mo? Kung gustong kumain ng tao, kung nag-i-enjoy siya, yan na lang ang libangan niya. Yung mga iba, papansinin, ay, pumayat ka? Kung talagang gusto niyang magpaka-sexy, anong pakialam mo sa buhay niya? Meron naman mga iba, nakikialam, nanghihimasok sa buhay ng iba, sinasabi, bakit bumili ka ng second hand na sasakyan? Dapat brand new. Sakit lang ng ulo yan, second hand na sasakyan. Bakit? Pera mo ba yan? Bakit? Ikaw bang nagbayad dun sa sasakyan? Mga kapatid, bago mo pakialaman, pinakikialaman, may pinag-uusapan sa pamilya, pati sila nakikisawsaw pa. Halimbawa na lang po, itong problema ng pamilya dito sa social media ng nanalo na Olympic gold medalist. Ang tagal-tagal na po niyan na issue. Hanggang ngayon nakikita ko pa sa feed ng Facebook. Problema nila yan, hindi mo problema yan. Kung meron silang away ng kanyang ina, sila na lang mag-usap. Bakit pati ikaw, nagbibigay ka ng opinion mo sa kanila? Ang tanong, yang bang sinasabi mong opinion, yang ba sinasabi mong advice, ina-apply mo ba sa sarili mong pamilya? Baka ang galing mong magsalita, pero sa mismong pamilya mo, sa mismong buhay mo, hindi mo magawa-gawa. Kaya nga, nadidepress ka kasi hindi mo naman problema, pinoproblema mo. Kung meron ka na nakikitang pinag-uusapan na issue sa social media, swipe mo na lang, scroll mo na lang. Huwag mo na lang papansinin. Yan ang nakakadagdag ng iyong lungkot. Meron po mga iba, sasabihin nila, Father, concern lang po ako. Gusto ko lang naman pong tumulong, kaya nagko-comment ako. That's well and good. Maraming salamat po kung concern kayo, kung nagmamahal kayo, kung meron kayong magandang kalooban. Pero alam niyo po ba, kung talagang concern kayo, alam niyo po ba kung gusto niyo talaga makatulong doon sa mga taong may pinagdadaanan na problema, huwag kayong magsasalita. Huwag kayong magbibigay ng payo. Ang pinakamagandang gawin na pagtulong sa mga tao may pinagdadaanan na problema o bigat sa kanilang buhay, yung damayan mo sila, yung samahan mo sila, yung pakinggan mo lang sila. Na-appreciate nila yan. Kung nakikita mo, yung isang kaibigan mo, kakumare mo, kamag-anak mo, merong pinost doon sa Facebook, doon sa wall niya, nagpaparinig, i-private message mo siya. Tanungin mo siya. Sabihin mo, anong problema? Makikinig ako.
Yun po yung mas maganda. Kesa doon sa nagko-comment ka, doon sa thread niya, hindi po nakakatulong yan. Hindi nakakabuti yan. Amen? Diba? Kung bibigyan mo lang ng pansin ang sarili mong buhay, magiging busy ka na at mawawalan ka ng oras at panahon na makialam pa sa kung anong nangyayari sa buhay ng iba. Gusto mo ba 90% ng problema mo sa buhay mawala? Subukan mo yan. Yung sarili mong buhay, pagbutihin mo muna yan. Ingatan mo ang iyong sarili. Mahalin mo ang iyong sarili. Mahalin mo din ang sarili mong pamilya. Sila muna, ikaw muna, bago ang ibang tao. Amen? Pero pangalawa, kasalanan din po natin. Iwasan natin palaging maghanap ng mali, ng hindi tama, ng butas sa buhay ng ibang tao. Ang dami po mga misis, yan ang kanilang pagkukulang. Palagi na lang binabantayan ang kanilang mga mister. Tinitignan kung sila ba'y nangangaliwa, kung meron ba silang kulasisi. Palaging tinatawagan yung kanilang mister dun sa kanilang trabaho, every 5 minutes, 15 minutes, tinatanong kung ano bang ginagawa nila. Pag ayaw sumagot sa cellphone, nag-iinit agad ang ulo, naiinis agad ang misis, pati yung mga katrabaho ng mister, ginugulo, tinatawagan. Minsan, pag mag-CCR yung mister, agad, kukunin yung cellphone, kakalkalin na, i-check na, titignan, baka meron ng ka-text. Pag hindi pa nakontento yung mga iba, nag-hire pa ng private investigator. O kaya sila mismo, sumasakay ng taxi, sinusundan, tinitingnan ano bang ginagawa. Mga kapatid, mga misis, tanong ko po sa inyo, masaya ba kayo na ganyan yung ginagawa nyo sa inyong mga mister? Sagutin nyo po, natutuwa ba kayo sa palagi nyong binabantayan, tinitignan, kung sila ba ay nagkakasala, kung sila ba ay nangangaliwa sa inyo? Sigurado ko po, hindi kayo masaya. Di ba? Kung mahal ka ng tao, ang palagi mong makikita sa kanya ay yung tama niyang ginagawa. Amen? Kung mahal mo ang isang tao, kung magkamali man ng taong yan, papatawarin at papatawarin kanya. Father, kung talaga nangangaliwa, problema niya yan. Kung kutob mo, pinagpapalit ka niya. Kung kutob mo, meron siyang ginagawa na patago, pagdasal mo siya. Itaas mo siya sa Diyos. Ipanalangin mo siya. Kasi hindi nakakatulong yung pinupulis mo ang iyong asawa. Amen? Kung man pagtaksilan ka ng iyong mister, kung man ayaw ka ng isang tao, ang tanong, bakit kaya niya ginagawa yon? Ang sagot ko po, hindi ko alam. Siya lang ang makakasagot niyan. Mabuti niyong gawin, tanongin niyo siya. Amen? Kesa sa palagi mo na lang hinahanapan ng mali ang taong yan. Mag-usap kayo ng mabuti. Pero ang paalaala, kung mahal mo ang isang tao, magkamali man siya, magkasala man siya, magkulang man siya sa'yo, ang mahalaga, mahal mo pa rin siya. Hindi po ba? My dear friends, there will always be two choices in our life. The first choice is you can be the person who looks at the soil and only sees that it is dirty. But second, you can choose to become the person who looks at the soil and finds gold. Yan po yung dalawang pwede natin piliin sa buhay. Sinong gusto mong maging? Yung tao na palaging nakatingin sa lupa at nakikita madumi? O yung tao na kahit na tumitingin siya sa lupa, ang nakikita niya, may ginto dito. Hindi ka makakahanap ng ginto sa dumi. Kung wala kang pagtsatsaga, kung wala kang pagpapakumbaba, at kung wala kang pananampalataya. Remember that. If you wish to find gold or treasure in the dirt, you must persevere, you must be humble, and you must have faith. So ask yourself that question. Do I persevere? Am I humble? Do I have faith? Dahil kung palagi kang sumusuko, kung meron kang pride, mapagmataas ka, at kung palagi kang nagdududa sa buhay mo, anong palagi mo makikita? Yung mali, yung pangit, yung negatibo.
Mga kapatid, dalawa pong kasalanan na kailangan natin alisin, putulin sa ating buhay para agad gumaan ang iyong buhay ngayon. Number 1, huwag kang maghuhusga. Number 2, huwag kang palaging maghahanap ng mali sa ibang tao. Maging kamukha tayo ni Jesus. Hanapin natin palagi nasaan ang grasya ng Diyos sa ating buhay. Pagkagulo-gulo man ng